Isang kandila ka lang. Baka iniisip nyo, bakit ko nga ba sinasabi ito? Katulad lang din ng mga tao nga kapag halimbawa ay may baril sila, sinasabi nila na isang bala ka lang. Kasi mga kapatid, ipapaliwanag ko nga sa inyo na ang pinakasandata ng isang makatarungang tao ay ang kanyang dasal. Mas matalim pa kesa sa isang espada na may dalawang edge or dalawang gilid na matalim, ang dasal ng isang makatarungang tao. Yung totoong nagsusunod talaga sa kabanalan, ha? Kasi ang salita ng isang banal na tao ay may bigat, may kapangyarihan dahil siya ay pinapakinggan agad ng Diyos. Sinabi ko sa inyo na yung kulam at barang ay yun yung mga masamang gawin. Kasi tatablan ang tao na kukulamin or babarangin kahit may kasalanan sila or wala. Ibig sabihin nito ay kung ang tao ay may ginawang masama tapos gusto niyang pagtakpan ang kanyang krimen, ay magdadagdag pa siya ng kasalanan sa pamamagitan nga ng kulam o barang. Pwede niyang kulamin halimbawa yung tao na ninakawan niya para hindi na maniningil sa kanya or hindi na siya hahanapin, or halimbawa ay yung tao nga na naging witness sa kanyang krimen ay liligpitin din niya sa pamamagitan nga ng mahiwagang paraan katulad ng kulam o barang. Sa gayong paraan, yung kulam at barang nga ay doble masama na kumbaga sa ganyang paraan kasi nga gumawa ng kasalanan tapos kagamit ng isa pang kasalanan para pagtakpan yung kasalanan na yon. Pero wala naman talagang natatago sa Diyos. Iba yung kulam at barang kesa dito sa tinatawag ko na pagdagkot sa santos or yung pagsindi ng kandila sa santos. Unang-una sa lahat, ang talagang dinarasalan natin ay ang Diyos amang makapangyarihan, walang iba. At humihingi din tayo ng tulong sa mga santos na binigyan nga ng ganyang klaseng department or papel para tumulong nga sa mga tao na nandito sa mundo. Ang pinakasikat na santos nga na tumutulong sa ganitong klaseng mga kaso, sa hustisya, o di kaya pagsingil ng utang, o kahit anuman na ginawan ka ng kasalanan tapos gusto mong makakuha ng karapat-dapat para dyan, si Senyor San Antonio de Padua na palagi ko ngang binanggit na sa nakaraan. Marami na din nakakaalam sa kung ano ang papel ni Senyor San Antonio de Padua, kaya nga ang tawag sa pagsindi ng kandila para sa hustisya ay pag San Anton. Ito na nga yung binabahagi ko sa gabay sa pagsumpa na i-share ko nga mamaya sa inyo ang link. Dito ko lang ipapaliwanag sa inyo kung ano nga ba ang isang pagsindi ng kandila at kung masama ba to or mabuti. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid na hindi talaga ito masama. Ito ang mabuti at binigyan tayo ng ganitong kapangyarihan at paraan ng Diyos para makakuha tayo ng hustisya. Ito yung sinasabi nga ng mga tao kung halimbawa ginawan sila ng kasalanan na ninakawan sila or may utang na hindi binabayaran yung sino man yung nangutang sa kanila. Di kaya may ginahasa sa pamilya nila o may pinatay sa pamilya nila. Ang ibang nga ay talagang papatayin nila or gagahasain din nila yung mga nanggahasa o ano ba, yung pamilya doon yun. Pero ang binibigay ko nga sa inyo ay ang karapat-dapat na magandang gawin para hindi tayo magkakasala para maghigante doon sa mga taong nagkasala sa atin. Kung nagawa ang pag-San Anton na ito na pagsindingan ng kandila ng isang tao na may sapat na kabanalan at kapangyarihan at tunay na hindi siya ang may kasalanan, tatalab ang dasal natin or pagsindi natin ng kandila sa Diyos na pinadaan nga sa tulong ni Senyor San Antonio de Padua. Kung halimbawa meron talagang tao na pumatay sa kamag-anak mo, tapos walang kasalanan yung kamag-anak mo, gusto mong makuha ang karapat-dapat na hustisya, pwede ka magsindi ng kandila kay Senyor San Antonio de Padua para humingi ng tulong sa Diyos para sa karapat-dapat na hustisya. Ito na nga yung sinasabi ng mga tao na ipinapasa Diyos mo na lang kung ano ang mangyayari doon sa tao na yan. Kumbaga ito yung tamang application doon sa pagpapa sa Diyos na yan na humihingi tayo ng hustisya. Nasa sa inyo na kung wala talaga kayong pake kung ano yung mangyari doon sa tao na yon or ayaw nyo na makuha yung karapat-dapat na hustisya, pero ito ang paraan para nga magawa yon at mas mabilis mong makuha ang kahilingan mo. Kaysa naman, idaan mo yung pagkagalit mo sa paghihigante na gagawa ka rin ng kasalanan, dito mo idaan yung puwersa ng galit mo at humingi ka ng saklolo sa Diyos at sa mga santos, at dito sa kaso na ito ay si Senyor San Antonio de Padua. Siya ay may puso para sa mga tao na nandito sa mundo at tumutulong nga sa mga taong inaapi. Kung kaya sana ay huwag kang mahiya sa Diyos at kay Senyor San Antonio de Padua na humingi nga ng tulong
para makuha ang karapat-dapat na hustisya. Kahit anuman ang mabigat na kasalanan na ginawa sa iyo, ay pwede mong hingan nga ng tulong dito sa pagsindi ng kandila or pagdagkot kung halimbawa ay Bisaya term ang gagamitin natin. Hindi naman literal na isang kandila lang talaga ang gagamitin natin kasi patuloy natin gagawin yung pagdasal na yan na magdasal tayo sa isang kandila hanggang maubos, tapos bago na naman, tapos bago na naman, tapos bago na naman hanggang tumalab talaga yung dasal na yun. Kasi pwedeng ang mangyari ay tuloy-tuloy yung magiging epekto na wag patulugin yung tao na yun or di kaya makuha ang karapat-dapat ng hustisya hanggang tumalab na talaga. Yes mga kapatid, kung karapat-dapat talaga na yung tao na yun ay mamamatay siya dahil dun sa pagsindi natin ng kandila. Pero hindi yan dahil sa sarili nating paghuhusga, kundi sa paghusga ng Panginoon na narinig niya ang dasal na mula sa ating mga puso. Tapos siya ang magtitimbang sa kung gaano kabigat yung parusa na ibibigay nga doon sa tao na nakagawa ng kasalanan sa atin. So, halimbawa kung hindi sapat yung kasalanan ng tao na yon para mamatay siya, ay pwedeng pagdusahin lang siya. So, halimbawa nagnakaw siya tapos hindi masyado malaking halaga. Pwedeng hindi lang siya patulugin tapos mamalasin siya sa kayamanan niya o di kaya sa mga relasyon niya at kung ano-anong masamang mangyayari sa kanya pero hindi siya mamamatay. Tapos mabibigyan din siya ng pagkakataon na ayusin yung sarili niyang buhay na gagawin niya nga yung tama at iwasan yung mali. Tapos syempre, ang isa na nga ay pwede nating hilingin nga yung makonsensya yung tao na yun para ibalik yung pera or kung ano man yung ninakaw niya doon sa kaso na yan na halimbawa. Ang punto ko lang dito ay mabibigay natin doon sa tao na yon ang karapat-dapat para sa kanya dahil nga sa taos-pusong paghiling natin sa Diyos at kay Senyor San Antonio de Padua na nagtutulong nga sa Diyos sa pagsasaayos sa mga kaso katulad nito. Pero mga kapatid, alam nyo, ang kaibahan sa kulam at barang ay yung pagsindi ng kandila sa santos at sa Diyos ay gagana lang yan kapag talagang hindi kayo ang may kasalanan. Kasi kung halimbawa kayo ang may kasalanan tapos magdagkot kayo or magsindi kayo ng kandila sa santos at sa Diyos, kayo ang tatamaan. So kung sino talaga ang totoong salarin, siya ang tatamaan dito sa kandila na ito. Ang kandila ay isang kagamitan para tayo ay mas makafocus doon sa ating intensyon na yon. Pinapahalagahan natin yung intensyon na yon tapos nililiwanagan natin para ang Diyos at mga santos at iba pang mga spirito na tutulong sa atin ang kikilos. Kailangan nila yung signal na yon para sa pagtatagumpay. So maliit na bagay yan, pwede tayong magdasal ng walang kandila pero mas malaking bagay talaga na maganda kung meron tayong kandila. Kung kaya naman natin bumili kasi mura lang din naman yan, di ba? Yun yung isa sa pinaka-basic na sacrifice or offering na magagawa natin sa mga dasal. Tapos mga kapatid, kung gusto nyo ng mas malakas, meron nga kaming ino-offer na ritual sa hustisya na meron talagang mas malaking sakripisyo dahil may bayad siya at meron kaming iaalay na hayop at prutas at iba-iba pang mga pagkain, usok, kandila para ito ay maging sobrang epektibo ayon sa kung ano ang gusto mong maging epekto. Sinisigurado ko na talagang malakas ang kapangyarihan dahil nga marami akong stricto na mga rules, mga patakaran sa aking moralidad para manatiling malinis talaga ang aking sarili bilang isang manggagamot. Kaya nga nakakagawa ako ng iba-ibang mga klaseng ritual at milagro. Ito ang binigay sa akin ng Diyos bilang isang kabuhayan na isa akong ritualista life coach na nakakagawa nga ng iba-ibang mga ganito para makatapos ako sa misyon ko at makauwi na ako sa aking kaharian. Dinarasalan ko syempre ang Diyos amang makapangyarihan at humihingi ako ng mga tulong sa iba-ibang mga spirito, santos, mga engkanto, mga kaluluwa at sino pa man ang kailangan kong hinga ng tulong para nga magawa ang isang ritual at lahat ng ito ay ayon sa kalooban ng Diyos na siyang nagbibigay nga ng misyon sa akin para magtagumpay ako bilang isang misyonaryo. Kung gusto mo gawin ang dasal para sa hustisya, para sa sarili mo, ay pwede mo i-click ang link sa post description. Tapos kung gusto mo ng tulong namin ay pwede kang mag-message sa amin para sa mas maraming detalye para sa ritual na ino-offer namin para sa hustisya. Maraming magagawa ang ating panalangin lalo na kapag nagsunod talaga tayo sa landas ng kabanalan at nagsakripisyo ayon sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Isang kandila lang ang kailangan natin at marami na tayong magagawa. Basta ang ating pagdasal ay taos puso at malinis. Salamat po at God bless.